Si dating National Security Advisor Prof. Clarita Carlos ay nagsalita na at ibinunyag ang tunay na dahilan sa pagkasira ng Uniteam, ang alyansa na kinabibilangan ni Pangulong Kuting Jr. at Vice Presidente Sara Duterte. Ayon kay Carlos, may mga hindi pagkakunawaan sa loob ng koalisyon na naging ugat ng mga hidwaan sa pagitan ng mga pangunahing miyembro nito. Sa kanyang pahayag, binanggit ni Prof. Clarita Carlos na ang mga personal na interes at may kakaibang pananaw sa pamamahala ay nagdulot ng tensyon sa loob ng Uniteam. Ani pa niya may mga usapin tungkol sa mga polisiya at desisyon sa pamahalaan na hindi napagkasunduan ng mga lider dahilan upang humina ang pagkakaisa sa kanilang grupo. Dagdag pa ni Carlos, hindi lamang ito tungkol sa politika kundi pati na rin sa personal na issue ng kasamahan sa mga diskusyon. Sa kabila ng mga revelasyon ni Prof. Clarita Carlos, nananatili pa rin ang Uniteam sa kanilang mandato na pagsilbihan ng bayan. Gayunpaman, marami ang nag-aabang kung ano ang magiging epekto nito sa kanilang administrasyon at sa kanilang mga susunod na hakbang. Patuloy tayong magbabantay sa mga susunod na kaganapan at yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Natin eh, PBBM. Kumusta ang Makibilyan? Makibilyan. Makibilyan, Carlos. Balita namin, epektibo daw yung script ninyo. Doon sa ano, the Jeep Probe. Ang samang pakinggan mga kababayan, the Jeep Probe. Na debate daw mga kababayan na sabi may script. Panoorin po natin ha. Iginit po ni dating National Security Advisor Clarita Carlos na hindi na raw nakakagulang. For your information mga kababayan, di ba nasibak itong si Clarita Carlos sa National Security Advisor? Doon po siya ngayon nagtatrabaho kay lumipat, kay Tambaluslos mga kababayan sa Kongreso. Naging parang advisor ata. Kaya, hindi pa po yan totally dissociated sa gobyerno mga kababayan. Ang lumalalim naman ngayon ay hidwaan sa pagitan ng mga pamilya Marcos at Duterte. Sige. Sa panayam ni Carlos sa Billionaire Channel, sinabi niya na maaaring walang malinaw na kasunduan ng Uniteam noong 2020 Diretsohin mo na Carlos, sabihin mo na binudol si Sara Duterte. ng Uniteam noong 2022 elections sa kanila naging sa Duterte. Sa panayam ni Carlos sa Billionaire Channel, sinabi niya na maaaring walang malinaw na kasunduan ng Uniteam noong 2022 elections sa kanila naging batayan ng mga prinsipyo. Anya, ngayon na lumilitaw ang pagkakaiba ng kanilang mga interes. Nambubudol eh. Malinaw naman sa atin mga kababayan, no? Kaya natin sinuportahan ito si Marcos dahil continuity sa mga ginagawang mabuti ng mga Duterte. War on drugs, numero 1. Yun pala, issue sa droga ang kinakaharap ngayon. Build. Nasaan ang build ngayon? Nag-build ng butas. Sa KOJC. Infrastructure, wala. Mio. Peace and order. Peace and order na ba? Grabe na po ang patayan mga kababayan, nakawan. Snatcher. Basta mga kriminal, mga petty crimes mga kababayan. Bumalik na. Yan lang tatlo. Hinihin namin. At numero 1 pala, good governance. Which is, wala. Sa totoo lang. Kaya nga nilayasan ni Sara eh. Nagiging malinaw din ang agwat sa pagitan ng dalawa. Matatandaan ang Uniteam ang dahilan kung bakit nanalo sina Pangulong Hindi ang Unity man dahilan. Si Sara ang dahilan kundi nanalo si BBM dahil kung tumakbong presidente si Sara talo yan si Ngag-Ngag. Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte noong nakarang eleksyon. Tapos no choice po si Sara mga kababayan na dahil kung tatakbo siyang pangulo, gusto ako vice please. Sila na mismo ang nagsabi mga kababayan at pinakausapan nila si Sara mag-vice tong si Ngag-Ngag. Tapos ang gagawin siguro mga kababayan, baka isabotahe pa si Sara. Ipinapakita lamang umano ng mga pagkakaibang ito na maaaring humantong ito sa tuloy ang pagkakawatak-watak ng kanilang Tuluyan na nga nagwatak-watak. alyansa sa politika. Not knowing any better about the so-called unit team. Kumusta Machiavellian? As if hindi ka parte sa panilin lang nitong sa mga Marcos mga kababayan. Kasama ito sa script mga kababayan eh. Pati SMNI, budol na budol din.
O ngayon, yung mga taong tumulong sa kanila mga kababayan, yan ang kanilang unang sinira. Di ba? Pati si Carlos, di ba tinarido to pero nabigyan daw ng blessing din eh. At saka inilipat doon kay Tamba. Hindi tuluyan na basura. Si Sara, tinrider nila. SMNI, tinrider nila. Vic Rodriguez, tinrider nila. Yung mga vloggers na sumusuporta sa kanila, tinrider nila. So what do you expect? Sisihin mo si Marcos, Clarita Carlos, pati yung amo mo na si Tambaluslos dyan sa Kongreso, lumipat kasi sa Congress mga kababayan eh. That there was no agreement on fundamentals. Merong agreement. Ang agreement continuity. Good governance, ipagpatuloy ang build, peace and order. Yan lang. Because if there's agreement in fundamentals, Ang sabihin mo, Carlos, budol. that's deeply seated, mahirap mag-unravel. But if there's only agreement, which is so superficial, it is a Superficial. very delicate coalition. In short, weak. Diretsohin mo na, Carlos. Traidor. Nag-traidor talaga. Yung manggagamit. Sa detalye ng ating mga balita, I feel sick. Ito ang kanilang flagship mga kababayan ng administrasyon ngayon. Achievement. Kinalimutan na talaga mga kababayan yung issue sa baha. Walang pakialam, kawawa. Yung nasa lantalang bagyo na namatayan sa landslide. Wala na. Dito na nag-focus mga kababayan kay Alice Guo, kay Buloy, kay OJC. Pati nga ang pagbibigay ng ayuda sa Davao pa, o inuna. Walang mga utak mga kababayan, no? Walang pagmamahal sa sambayan ng Pilipino. Ang priorities mga kababayan ay iba. Ito ang sagot ni Dismissa Bamban Mayor Alice Guo sa tila fresh and happy aura nito nung sunduin siya Fresh ng and Philippine happy, Authority yeah. kahapon sa Indonesia. Ayon kay Guo, nakakatanggap umano siya ng death threat mula sa Chinese mafia. Ewan na natin mga kababayan ha. Speaking of mafia, parang mafia na po sila ngayon mga kababayan, no? Diyan sa taas. Kaya humingi siya ng tulong kay Interior Secretary Benhar Abalos at PNP Chief Police General Romel Marbil dahil sa mga batas sa kanyang seguridad. Tiyak naman ng PNP na walang mangyayaring special treatment kay Guo. Hindi naniniwala ang PAOK na mayroong intensyong sumuko si Dismiss Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Sinabi ni Sige, kahit ikulong nyo yan, wala kaming pake. Pero alam na namin eh, anong purpose nyo dyan? Isasabit na naman yan si dating Pangulong Duterte mga kababayan. PAOK spokesperson Winston Caso na 100%. kung totoo ang intensyon ito, sana ay umpisa pa lamang ay hindi na ito nagtago. Tinukoy din ito ang mga pagbabago sa dating alkalde. Hamunin namin si Hunty Virus, pinagsasabi niyang ipaparusa dito kay Alice Go, 1,218 years. Kahit pa 1/4 lang yan ang magkatotoo. Hunty Virus. Sige. Tapos ang mangyayari mga kababayan, makakalaya ito si Guo. Later on. Gaya ng pananamit, pagpapagupit nito ng buhok at pagsusuot ng salamin na anya'y nagpapahiwatig lamang na ito ay nagtatago. Sa ngayon, balikampo krame si Guo matapos itong harapin ang mga kasong graft and corruption mula sa Regional Trial Court ng Tarlac. Maunlad na ang Pilipinas mga kababayan dahil ang gobyerno natin busy kay Guo. Ayon sa abogado nitong si Attorney Nicole Hamilya, hindi nagpiyansa si Guo. Pag-uusapan pa umano nila ang sunod na galaw at wala silang nakikitang dahilan para magpiyansa. Again po kasi, we see no reason for that. Considering na kahit mag-bail siya, definitely hindi pa rin makukuha yung purpose considering nga na meron pa din siyang other warrant of arrest. Pero right now, ang pending lang talaga is officially Uhulihin din siya sa mga kababayan sa Senado dahil gagamitin ni Virus eh. this case na filed ng DILG with respect to the draft complaint filed by them. Pwede naman pala magpiyansa, no? Pero, tinatarget talaga mga kababayan eh. Sana pong masasabi niyo dito mga kababayan na sabi ni Clarita Carlos, weak daw ang pundasyon ng unit team. Weak din. Hindi lang ang unit team. Yung panggagamit din, weak. Tapos, ang pinaglalaanan ng oras ng gobyerno ay si Alice Guo. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.
Marami po ang dismayado sa performance si Senator Robin Hood Padilla kanina mga kababayan sa hearing sa Senado tungkol dito sa KOJC dahil sa halip daw mga kababayan na i-scrutinize itong senatore, bakbakan at ipamukha sa kanila ang kanilang pang-aabuso at tila baga mukhang malambot ang Robin Padilla nyo na hindi na nga niya ginisa itong kampo ni Torre mga kababayan ay nagdagdag abala pa dahil etong mga inexplain ng mga abogado ng KOJC mga kababayan tungkol sa pagyuyurak sa ating karapatang pantao. Etong ating religious rights at freedom of education ay pinaulit pa ni Senator Robin Hood Padilla itong ating mga abogado mga kababayan sa pag-explain dahil gusto niya ipatagalog. Ewan lang natin mga kababayan na hindi ba marunong umintindi ng English itong si Robin Hood Padilla, pero pinaulit niya talaga mga kababayan in Tagalog. Panoorin po natin ha. Sa atin pong mga tiga KOJC. Kanina po nabanggit po ni Attorney Dina Tolentino Fuentes, yes ma'am, yung constitutional rights po ninyo. Constitutional right. Bakit nandyan si Chitae? Si Chitae ba yan? Pareho sila may bigote mga kababayan. Sino ba tong assistant to ni Robin? Parang si Rene Requestas, no? Po na violate. Opo. Pwede po ba niyong ulitin at ipaliwanag po ninyo sa ating mga pinaulit nakikinig kung ano po yung mga masyado po kasing islang. Masyado kasing islang. Oo. Pataas po ang litanya ng mga kababayan nung abogado in English kasi pinaulit ni Robin Hood Padilla dahil masyadong islang. Kanina. Medyo Tagalogin po natin. Tagalogin! Opo, yung sinasabi po ninyong na-violate po sa inyo. Na-violate! Thank you po. I will try, pero Bisaya ho ako, so Yes, ma'am. hindi ako. Sige po, kahit I'm not as well versed in Tagalog po. Hihingi na ako ng paumanhin sa inyo. Una po, the right to life, liberty, and property. Tagalogin! Ang hirap niyan. Ang karapatan sa buhay, pagmamay-ari, at kalayaan. All the KOJC. Opo, yan po. Mahirap bang intindihin yan, Robin? Sige lang, sige, go ahead. Pakipaliwanag po natin. Opo, liberty of life. The right to live. Liberty of life. Baliktad mga kababayan. The right to life, liberty, and property. Liberty. Opo, liberty, kalayaan. Liberty lang ang naintindihan. Kalayaan po. Kalayaan po para Para mabuhay. Yes po. And the right to live peaceably in their residences. Mamuhay Saan po ba yung residence nila? Saan po ba yung residence nila? Ang residence po nila sa compound po. Isa yun. And So na-violate property. po yun. Bakit po na-violate? Yes Opo, bakit po na-violate? Yung kanilang kalayaan, mabuhay ng tahimik sa kanilang lugar. Siguro ang ginagawa nitong si Robin, no, para lang ma-stress talaga. Sige, forgiven Robin. Para ma-stress talaga etong ginawang pangyuyurak ng mga kapulisan ni Torre dito sa mga miyembro ng KOJC. Isipin na lang natin na ganyan mga kababayan, na hindi nagpapalecture ito si Robin pero pina-stress lang niya na niyurakan kasi sinabi na yan ng ng Ali dati kanina in English lang, comprehensive na explanation with that kind of mga topic. Hindi na ho sila nakaka-move freely around. Nung first day pa po, pati kami ho, nahirapan. Ako po, kinausap ko po yung mga pulis sa Gate 18. Please, papasukin ninyo si Pastor Marlon. He is the executive minister. Hindi ho siya pinapasok. We have to ask Hinarangan. permission. And hindi ho nila, kami, abogado na kami, we have to ask permission for him to enter. And hindi ho kami pinahintulutan. Matagal ho bago siya nakapasok. Bukod po kay, Yes po. kay Sir Marlon Acobo, sino pa po ang mga hindi nagkaroon ng kanilang karapatan? Yung mga miyembro po, yung mga Ilan miyembro, pong miyembro yun? I am not sure as of now how many are in the compound kasi nga po nag-celebrate sila nung kanilang anniversary. But I understand, if I'm not Bakit hindi ito alam ng mga senador mga kababayan? Busy siguro, no? Pero baka mag-media blackout kasi sa ibang station Manood kayo ng SMNI mga senador. mistaken, maybe 2,000 to 3,000 persons live inside the compound. Para hindi nagsasayang ba na pagpunta dyan, kastigo agad. Dahil
Kitang-kita naman doon sa 24 hours po, 24/7 po ang live streaming ng SMNI mga kababayan. Ay, hindi po sila ba nakakamalayang Hindi nakakaikot? po. Lalo po nung Hindi alam. Robin, mga sinaunang panahon when they started it, Oo. hindi earlier days. po Oo. basta-basta makapasok at makalabas. Paano po yung Binordon. pagkain? Paano po lumalabas? Bumili ng pagkain? Paano po? Ang pinapapasok, ang sinabi po sa akin ng isang tao, the sector commander in charge of Gate 18 on the first day was, pinapapasok namin ang pagkain, ang tubig at ang medisina lang. Kung mga tao, kailangan dumaan kami sa kanila. Pati po ako, muntik na ho, hindi makapasok. So sa inyo po, paglabag po yun sa karapatan po. Oo. Hindi pa ba? Sila ang may-ari niyan eh. Yes po, kasi po, they are implementing a warrant of arrest, not a search warrant. And the people who live inside, yung mga nakatira ho sa loob ng compound, hindi naman ho sila subject sa search warrant. Hindi naman ho sila subject sa warrant of arrest. So bakit hindi sila malayang makalabas at makapasok sa kanilang lugar? Yung iba pong tinreat sa labas kasi may mga galos o sugatan dahil sa ginawa nilang implementation sa umaga. Hindi na makapasok. Nahirapan ho sila pumasok. So yun po ang with respect to the right to liberty pangalawa? and property, they were not able to do it. With respect naman ho sa mga bata, the right to education and to enjoy peaceful education. Right Pero ang to sabi education. po ni Sir Torre, malaya naman daw po na makakapasok yung mga bata. Sir, Naniwala pa kay Diwata mga kababayan si Robin? Ang anak mo kaya papasukin, Robin, dyan sa paaralan ng puno ng pulis. Libo-libong pulis na may baril. Oh. Huwag mo lang ipagtanggol si Torre, Robin. Oh. kung may anak ho kayo at Mm. nakikita ho Buti ninyo may nga. mga police na naka-SAF uniform Oh. with, let me see, M16 clips M16, here in full battle gear and police with riot shields and truncheons. Mm. And nakikita nyo na yung videos na may na tear gas or pepper spray, whatever. Kay Torre pa naniniwala mga kababayan na hindi na pinipigilan ng mga estudyante. Sinong magulang ang papayag na papasok ang kanilang mga anak dyan sa paaralan na mayroong mga pulis na may mga baril? Malay ba natin kung mayroong biglang magkaroon ng dyan, gulo o madadamay pa ang mga bata? They might decide to call it. Sa tingin ho ninyo, may papasok na bata? I don't think so. Pangalawa po, yung mga Don't think bata so. ho, even if they say na malayang makapasok ang mga bata, sa tingin po ninyo, yung mga parents hindi mag-worry? I don't think so, sir. So it's I going to don't be think so, very sir. difficult for the children to have O sige, pangaralan mo si Robin. Dapat sana mga mambabatas, mga kababayan, alam na mga ganitong bagay na mga existing law. Karapatan, rights. Hindi lang naging mambabatas ka pero dyan ka pa mag-learn sa batas. offered access to education. Wala Which po bang, is- wala pong ibang daan po ba? Ang mga estudyante pa ang ma-adjust. Saan ka dadaan except sa gate? Hagdanan, sa pader. Doon lang talaga dadaan. Diyos mio. Ba't hindi mo pagsabihan ang mga pulis na kung sino lang ang naghahanap doon, sila lang ang nandoon. With all the thousands of police all over the compound talaga mga kababayan, for what? Hindi naman lahat naghahanap doon sa lupa. Doon pa rin sa kordon ng mga pulis po natin. Yes po. As of now, doon lang po. So yan po ang Choice na po ng mga magulang na huwag mo nang papasukin. Sinisip pa ang mga magulang. So kasalanan ng magulang, Robin, na hindi papasukin. Common sense na Yung mga bata. Actually po, pinaparating po sa akin ng mga magulang. Gusto na sana nilang papasukin yung mga bata, pero natatakot po sila at tinatanong nila hanggang kailan. Sige, Robin, yung mga anak mo, na maliliit, dahil galing preschool mga kababayan, kinder, elementary, hanggang postgraduate, andyan. Padala mo dyan. Hindi ka masampal ni Ano Mariel. po ito? Pag sinabi niyo pong natatakot, ano po yung intensity ng takot nito? Intensity? Takot na pwedeng Diyos mio. Hindi ka ba magulang, magkaroon Robin? ng mental health problem? Ano po ba? Kasi kailangan ma-distinguish po natin ano bang takot po yan. Superficial lang po ba yan? Sir, Ipagpalagay na lang natin, Senator, na anak mo yan. Anong mararamdaman mong takot? I do not know for everyone because hindi pa ho Ay, kami ewan lang nagkakaroon natin. ng stakeholders meeting. However, sir, we were able to get feedback from several people already saying na takot sila magpa-enroll ng mga bata
Pero mabuti na lang ho nagpa-enroll. Takot sila magpapasok sa mga bata kasi hindi nila alam kung may mangyayari during the day, which has been happening several times. So hindi ho nila alam. Parang sinasabi po natin, ma'am, na napipigil Yes po. yung pag-aaral ng mga bata. Yes. Ngayon walang na-gets. Sana nga ha. And then what, Robin? Anong gagawin mo bilang senador? Dapat sana mayroon siya follow-up niyan mga kababayan na. Tore, ganyan, ito. Manawagan sa tao, mag-press ko na. Eto na, ang nangyayari ngayon. Wala talaga follow-up mga kababayan. Parang nag-learn lang siya. Dahil po sa sitwasyon na to. Yes po. Ano po yung pangatlo po na karapatan? Religious freedom. Naku, bigat po yan. Yung sarili. Yes po. Because remember ho, yung cathedral nila, when they pray ho, just like you are a devout Muslim, they pray every 3 hours. Every 3 hours. They start at 3 a.m. And that is all throughout the day, in addition to their devotionals. So, and they always face their cathedral. Unfortunately po, hindi na sila maka-Sunday service doon dahil hindi sila makapasok. Ginawa na nga hong command center. Dinalahura mga kababayan, ang dumi-dumi na. Pangalawa ho, in fact, Ma'am, pinipigil po ba kayo magdasal? Kasi kanina Hindi nga makapasok sa simbahan. po nung nandun po kami, nagdadasal po yung mga member. Dahil pagdating nyo doon, hindi nanonood mga kababayan. Pagdating nyo doon, kinall out na ni Tore. Ilang days na yan mga kababayan, kinordon yung katedral, di ba? Dahil pagdating doon ni na Robin, nagdadasal daw. Sir, hindi ho sila pinipigil magdasal. Pero eto na lang po. Kayo Hindi po, nakapasok. Pinipigilan sa pagpasok sa katedral. nakapasok ho kayo ng maluwag sa inyong moske. Pero kung pipigilan ho kayo magdasal sa loob ng inyong moske, hindi ho ba that is a constraint on the right to religious freedom? Opo. So yan po ang sagot ko. Pinigilan po kayong pumasok sa loob ng... Buti kami po. Mabuti na lang po. May one times. Ay, nako. Ay, Robin. Sige. Nire-remind ka lang namin, Robin, ha? Speak up. Dahil senador ka Isa na itong pangyuyurak sa karapatang pantao mga kababayan. Dapat sila mag-speak up. Hindi dyan para whitewash o justify. O di ba kaya nag-aral, parang nag-learn lang. Parang walang alam. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below. At dahil mga kababayan, sumablay itong mga animal sa banat nila kay VP Sara, yung accent daw ni VP Inday ay Bisaya. Dahil sa hearing sa Kongreso ay sheminit daw ang VP Inday Sara nyo. At dahil nag-backlash sa kanila mga kababayan, dahil nagalit po ang mga Bisaya dito sa pangungutya ng mga dilawan, pinklawan, mga luyalustay, mga pulahan, sa pangungutya nila sa accent, ay ngayon, etong mga animal mga kababayan, biglang binaliktad ang istorya. Na hindi naman daw sila ang nagsimula niyan Ang pangungutya kay Sara ng sheminit, yung sa accent, ang Bisaya accent. Mga DDS daw nasa likod daw niyan mga kababayan. Hello? DDS ba si Arnold Calvo? Kagaya mong Calvo? Clavio? Buhok mo wig? Yan. Ang pera, hinilaan, DDS ba yan? Kalbong yan? Buhok mo wig, sila ang nagpakalat niyan At bago pa niyan mga kababayan, pinakalat din ng mga kampo ng nila Raulul Manuel, nila Francisca Castro. Dahil righteous ang mga taong ito mga kababayan sila Raulul, mga kampo nila, yung mga realista sa UP dahil ang gagaling daw nilang magsalita, fluent with all the pronunciation, ganyan. Hindi daw gaya ni Sara na sheminit. Bisaya accent. Tapos ngayon mga kababayan, isa rin ito sa tumawa dati si Calvo. Si Llama. Ang Llama pala mga kababayan, hayop lang Llama ha. Ito yan mangipin. Samantalang ang taong version nito, si Llamas. After nilang pinagtawanan ang sheminit mga kababayan, ngayon binaliktad dahil nag-backlash sa kanila Sabi, ang DDS daw nasa likod niyan para magalit daw ang mga Bisaya sa kanila. Panoorin niyo po ha. Sek, nabanggit mo yung sheminit na yan. What do you think about that going viral in the past few days? Ako naman kasi parang I'm sure there are mga Cambio na, biglang cambio mga kababayan dahil nag-backlash. Na-offend.
Yung sinabing anggulo na parang regionalism nga, no, patungkol sa dialekto ito, ay nagmula sa mga DDS. Oh, nagmula. As if ha, ang sabi daw, nagmula daw sa mga DDS. DDS ba yan si Arnold Calvo? Clavio? Mula sa mga DDS. Arnold Calvo. Palagi mo ba, ito yung, kasi di ba overwhelming, nag-viral nga, no? Ako, I must admit din, honestly. Hindi ko naisip, natawa nga lang ako na, Ang daming nambuli kay Sarah noon, mga kababayan, no? Oh, dahil sa accent lang ni Sarah. Tapos ang nambuli, akala nyo kung ang tataas lang na abot ng pinag-aralan. Hindi nga sa kalingkingan ni Sarah na naging si Sarah abogado, naging vice presidente pa. Hindi katulad itong Calvo, mga kababayan, oh. Rallyista lang yan. Hindi yan abogado. Hindi yan abogado. Oh, rallyista. Talo pa. Ngayon, kung makakutya, grabe. Akala mo hindi panot, mga kababayan. ano ba ito? Ano ba ito? Ba't parang kumakalat? Tapos nung niligay nila yung video, yung pala yun. Parang So kung galing yan, ang depensang yan Sek, sa mga DDS na sinasabi mo, sa pag-suporta ng mga... Galing daw sa DDS, mga kababayan. Bakit naman namin kukutsain si Sarah ng ganyan? Utak din, mga atalangka. Duterte. Ito ba ay... At kung tinutukoy mo si Arnold Clavio, kailan pa naging DDS yung kalbong yan si Arnold Clavio? Attempt din sa kanila, mula sa kanila, na parang imulat o sabihin o depensa na parang, hoy, inaapit tayo mga Bisaya. Parang gano'n. Isa ba tong taktika? Hindi yan pang-aapi. Pangungutya yan. Oh. Look down. Oh, as if ang mga nambabash marunong magbisaya. Kung tutuusin, mga kababayan, talo pa nga kung pagbabanggain mo itong Bisaya at saka yung mga Tagalog speaking na purely Tagalog dahil dalawang languages ang alam ng Bisaya Pangatlo pa English. Oh. Na yung divide again, no, para lalo na lang ma-harness naman yung suporta sa mga Bisaya. Po, Eksakto, man. Oh, eksakto. Oh, eksaktong kalbo. Kambyo kayo o binaliktad nyo na yung istorya dahil nagbacklash sa inyo Hindi nyo kasi pinag-iisipan inyong mga birada. Oh. Michael, no? Ito ay bahagi ng changing the topic toothpick, di ba? Changing the topic toothpick. Ito ang dapat manutpick Llamas dahil yung ngipin mo ang samang tingnan. Oh, parang puno ng tinga. Pag-uwi mo yung kwan, gamitin mo yung banat kay Vice President Sara na banat sa isang rehiyon, no? Sana naisip nyo yan bago kayo nangutya ngayon ibabaliktad nyo. Na walang kinalaman doon, di ba? Changing the topic. Changing the topic. In the first place, yung kampo nyo ang nagpakalat. Kakampi ito ni Francisca Castro, mga kababayan. Rallyista. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!